mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-uutos ng pag-anyaya tungo sa kabutihan, tungo sa pananampalatayang Islam, at pag-uutos ng ma'ruf, mabuti, ayon sa batas at ayon sa makatuwirang kaisipan, at pagbabawal ng mungkar, masama, ayon sa batas at ayon sa makatuwirang kaisipan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbabawal ng pagkakahiwa-hiwalay o pagkakawatak-watak, at ganun din na nagbabawal ang Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakasalungatan o kaya ay hindi pagkakasundo. Sa pamamagitan nito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran ang mga bakas pagdating sa kabilang buhay, mga kapatid, na kung saan ay mga gantimpala na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, makatarungan at mga biyaya, at ganun din ang parusa sa mga tao na kung saan ay tumakwil ng pananampalataya o kaya ay lumabag sa pananampalatayang Islam. Isang talata, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون." Ayon sa kahulugan ng talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, "Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Sa araw na yaon na ang ilang mga mukha ay magiging maputi at ang ilang mga mukha ay magiging maitim. Ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay sa araw ng paghuhukom, Yawmal Qiyamah, sa araw ng muling pagtayo, muling pagkabuhay, na kung saan ay tabyaddu wujuhu ahli sa'adah alladhina amanu billahi wa rasulihi wamtathalu amrahu. Magiging maputi ang mga mukha ng mga taong mga masaya sa araw ng paghuhukom, sapagkat sila ay nanampalataya, naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at nanampalataya, naniwala sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at isinabuhay nila ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taswaddu wujuhu ahli asyaqawa mimman kadzabu rasulahu wa asaw amrahu. Sa araw na yaon, araw ng paghuhukom, ay magiging maitim ang kanilang mga mukha. Sino sila, mga kapatid? Yung mga tao na pinagsisinungaling nila ang sugo
ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinuway nila ang kautusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kaya ay sinuway nila ang anumang naiparating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ibang pagpapaliwanag, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na mga tao na magiging maputi ang kanilang mga mukha ay sila yung mga tao na mga ahlus sunnati wal jamaah. Yan ang nabanggit sa tafsir ni Ibnu Kathir, na kung saan ay ibig sabihin ito yawmal qiyamah, sa araw ng muling pagkabuhay, sa araw ng paghuhukom, hina tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah. Sinabi ni Ibnu Abbas, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, magiging maputi ang kanilang mga mukha ang mga taong sinusundan nila o tinatahak nila ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at al-jamaah, ang lipon, pangkat ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, ang mga napagkasunduan o napagkaisahan ng mga sahaba o kaya ay ang mga ulama. At magiging maitim ang kanilang mga mukha yung mga taong gumagawa ng pagbabago sa relihiyon o sa panig ng mga taong pagbabago sa relihiyon, at saka nagiging dahilan na upang magkahiwa-hiwalay o kaya ay magkakawatak-watak. Fa amma alladhina swaddat wujuhuhum, at sa mga umitim ang kanilang mga mukha, akafartum ba'da imanikum, sasabihin sa kanila, kayo ba ay nagtakwil ng pananampalataya matapos na ito ay inyong tanggapin? Fadhuqul azaba bima kuntum takfurun, kaya lasapin ninyo ang kaparusahan dahil sa inyong pagtakwil ng pananampalataya, dahil sa inyong hindi pananampalataya. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, at sa mga pumuti ang kanilang mga mukha, fa fi rahmatillah, ay nasa biyaya, nasa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasa paraiso, sa Jannah, hum fiha khalidun, sila ay mananatili doon, hindi na sila maaalis doon. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, makikita natin ng isang hadith na naisalaysay ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il layli al muslim. Magmadali kayo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magmadali kayo sa paggawa ng mga gawain. Ano ito, mga kapatid? Mga gawain na mga kabutihan. Fitanan, ibig sabihin nito ay bago pa dumating ang excuse o kaya ay pagkaabala, maging mabilis o bilisan ninyo o maging maaga kayo, agahan ninyo ang paggawa ng mga kabutihan bago pa dumating ang tukso o kaya ay bago pa dumating ang hindi pagkakasundo-sundo. Kaqita'il laylil muslim, katulad ng isang gabing napakadilim. Ano ang tinutukoy dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Kaya ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bilisan, mag-initiative, agahan ang paggawa ng mga kabutihan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, bago pa dumating ang mga pangyayari. Yusbihu ar-rajulu
mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ibig sabihin ay yusbihu ar-rajulu mu'minan. Ang isang lalaki sa umaga mananampalataya, wa yumsi kafiran, at sa gabi, inabot ng gabi, hindi na mananampalataya. Napakaiksi mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sa umaga, inabot ng umaga, mananampalataya. Sa gabi o inabot ng gabi, hindi mananampalataya. O kaya ay yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Inabot ng gabi, mananampalataya. At inabot ng umaga, hindi mananampalataya. Sa loob ng isang araw, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Ito yung tinutukoy na katulad ng napakadilim na gabi, isang napakadilim na gabi, na kung saan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, yung mga fitan, yung mga tukso, yung mga hindi pagkakasundo, yung mga pagkakawatak-watak, yung mga pagkakaiba-iba, ay hindi na maklasify ng sino mang tao kung alin ang tama. Dahil sa dami ng grupo, dahil sa dami ng nagsasabi, dahil sa dami ng nag-aaway, nagdidiscuss, ay nalilito na ang mga tao. Hindi na nila alam alin ang tama kasi nahaluan na. Al-fitan allati yukhlatu fiha al-haqqu bil batil. Yung katotohanan nahaluan ng hindi katotohanan. Kaya yung taong mananaliksik, fayasabu ala al-muttali'i al-faslu wa tamyiz. Nahihirapan yung taong mananaliksik. Nahihirapan kung paano niya ito pag-ibahin o kaya ay ano yung tama, alin ang tama dito sa mga nagkakaiba-iba na ito. Natingnan ninyo mga kapatid, mapapansin natin sa panahon natin sa ngayon, na ang dami-dami ng mga kapatid natin, bagamat mayroon sa atin na nagkakalito-lito na, hindi na niya alam. Kasi marinig mo doon ganito, marinig mo doon batikos, marinig mo doon ganito, marinig mo doon batikos, nag-aaway-away. Kaya nalilito ka, hindi mo na alam. Kung hindi ka nag-aral ng malalim na pag-aral, nalilito ka na. Kaya parang isang gabi na napakadilim na gabi. Natingnan ninyo yung gabi, kapag napakadilim talaga, kapag napakadilim ang gabi, ay hindi na natin makikita. Hindi na natin makikita. Napakadilim. Kaya nagiging madilim na sa mga tao. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Karugtong nito, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ibibinta niya ang kanyang relihiyon sa mga makamundong bagay, sa anumang bagay na nakikita mula sa mundong ito. Kaya ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, damihan natin ang ating pananaliksik ng kaalaman. At ibig sabihin, suriin natin mabuti ang katotohanan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, para hindi tayo mabilang sa mga tao na litong-lito na hindi na alam kung alin ang tama at alin ang mali. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.